The blood of Christ cleanses, saves, and protects. Now, when we talk about blood o yung dugo ng ating Panginoong Jesus, it's easy for most people to misunderstand or misinterpret kung ano po ibig sabihin ng dugo ng ating Panginoon. Marami sa atin nakakaintindi lang na sinasabi na namatay ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos, sa krus ng Kalbaryo. Not understanding yung value ng kanyang blood, ng kanyang dugo. Bakit kailangang mamatay pa ang ating Panginoon? Ano po yung purpose? Di ba maraming way eh. But why the blood? Why did He have to die sa krus ng Kalbaryo? Na matigis ang kanyang dugo doon sa krus as a form of payment, kumbaga, para sa ating lahat. And when we talk about the blood, it's important for us to see and to understand that it was all about forgiveness. Because all of us, mga tao na ginawa ng ating Panginoon, kanyang mga nilikha, ay guilty. Guilty tayo sa harapan niya. Sapagkat lahat ay nagkasala. Walang sino man ang magsasabi na wala siyang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo nagkamali, nagkukulang, at nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. And so, para mas maintindihan natin, there is that form of payment para mahugasan yung mga kasalanan. Every year, yung mga Israelita, noong unang panahon, in the biblical times, ay sila po ay sa sacrifice ng isang goat or kambing at isang tupa or lamb or sheep. This is what they did before. Before yung thinking ng Jesus Christ na sa ating lahat, ito po yung sinauna. Ito po yung sinaunang seremonya or tradition. If we're talking about tradition, this is the real tradition. Hindi po yung relihiyon na nakikita natin kung saan-saan ngayon. The real tradition then, in the Old Testament times, was para mahugasan yung kasalanan ng sanlibutan, technical ng Israel, ng buong bayan ng Israel, they will sacrifice a lamb. Para yung Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, ang makikita niya yung dugo ng tupa na inosente. Kasi inosente po yung tupa. Yung kasalanan naman, lahat ng kasalanan ng tao sa Israel, itatapon nila o ilalagay nila dun sa kambing. At yung kambing na yung papalayasin nila, papupuntahin nila sa wilderness. Hanggang sa mawala yung kambing na yun. Pero basically, ang magiging kabayaran, mga kapatid, ay ito pong dugo. So yung dugo na yun, every year, ginagawa nila yun. So kung pag-iintindi natin mabuti, it is because the Israelites were unworthy. Hindi sila karapat-dapat humarap sa ating Panginoon. Kaya nga pag meron silang mga dasal or meron sila ipararating sa Panginoon, ipapadala pa nila doon sa priest. Ganun ang setup noong unang panahon. So yung priest niya naharap sa Panginoon. Pero hindi pa siya diretso basta-basta. May maraming pa seremonya siyang gagawin. Nakatali pa ngayon, may tali siya para pagka yung presensya ng Panginoon ay talagang nasumpungan itong priest, pwede siyang mamatay kasi ang ibig ng priest, makasalanan. So may hahatakin siya. Pag hinatak siya, minsan patay na yung pari na yun. Hindi po yun yung pari ngayong panahon natin, in modern times, iba po yung pari ngayon sa pari noong unang panahon. The head priest in the times of Israel is different. So they did a lot of ceremonies, a lot of tradition para lang mapatupad yung pagpapatawad sa bansang Israel every time. So si Jesus Christ, once and for all, kapatid, pinutol niya na yung tradition na yun. Kaya siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo, di ba ano nangyari? Pinutol yung kortina, yung telon, doon sa templo ng mga Israelita. First time po nangyari yung mga kapatid, na naputol yung telon, na nahati or napunit. It was torn, mga kapatid. Yun po ang nangyari. Ano yung naging kapalit nun? Imbis na yung tupa, imbis na yung kambing, imbis na yung priest pupunta ron, kaya kapatid, hindi mo na kailangan pumunta sa priest para humingi ng tawad sa Diyos. Sino kailangan mo? Si Jesus Christ. Pag may nagsabi sa'yo, kailangan pumunta rito sa tao na to para humingi ng tawad sa Diyos at yung tao na yun, patatawarin ka, hindi galing sa Diyos yun. Only the blood of Jesus Christ is enough for all of us. It's enough, kapatid. Yung dugo niya. Because lahat tayo unworthy, but ang ating Panginoong Jesus ay worthy. Siya po, kapatid, ay karapat-dapat. Karapat-dapat ang ating Panginoon para sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga kasalanan. Because the blood of Christ cleanses, saves, and protects.
Niligtas tayo ng ating Panginoon, yung kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo nililinis niya at kanyang pinoprotektahan. In John 6:53-56, in the ESV version, it says, "So Jesus said to them, 'Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him." Ano po sinasabi ng ating Panginoon dito? Ito na yung eternal na pagkain na kailangan mo. Hindi mo na kailangan magutom habang buhay. Sapagkat kapag nagkaroon ka ng pagkain na katawan ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang dugo bilang iyong inumin, habang buhay pwede mo siya makasama. You have already eternal life, buhay na walang hanggan. Sapagkat kapatid, hindi po paraan. Sabi mo, mabait naman ako, pupunta ako sa langit. Nagdadasal naman ako, pupunta ako sa langit. No. Hindi yan sapat, kapatid. The only way that you can go to heaven is through Jesus Christ. Pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, siya lamang, wala nang iba. Pag may kasama ka pang iba, na may sinasama ka pang kung sino-sino mga Avengers at Justice League, the members ng the family of God, hindi kasama yung kapatid. Si Jesus Christ lang, siya lang kailangan mo. Siya lang ang binigyan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So pag may iniisip po pang paraan, mali yun. Pag sinabi mo religion, no. Pag sinabing si ganito, si ganyan, para makarating ka kay Lord, kaya kailangan mo magdasal dito, sa barangay na to, para makarating ka dun, no. Directly, pinutulan ng Panginoon lahat ng linya, siya lamang ang daan. Siya lamang, kapatid. So kailangan mong magkaroon ng parte sa kanyang dugo, kapatid, sa kanyang katawan. Because pag nagkaroon ka ng parte sa kanya, then you will have eternal life. How do you do that? If you believe that He saved you 2,000 years ago, nagpakapako siya sa krus ng Kalbaryo para mamatay, para sa ating lahat, kapatid. Yun ang kanyang ginawa, no? Para sa atin. Sapagkat ang kanyang ginawa ay atonement, kapatid. Ano ba yung atonement? Atonement, kapatid, is kabayaran. Di ba minsan pagka napanood nyo, kunwari sa TV, sa radio, pag napakinggan nyo, kapag mayroong something na karumal-dumal na krimen or crime na nagawa, sometimes we say na parang dapat ganun ang ginawa niya, hindi lang siya dapat kulong, dapat ganito rin ang gagawin sa kanya. Di ba may mga ganun na, kunwari, let's say, nagnakaw, anong ginamit niya? Yung kamay. So dapat yung kamay niya raw putulin. Sorry po, medyo gross siya, no? Pero may mga taong ganun. An eye for an eye, a tooth for a tooth, sabi nila. So meaning, you want atonement, kabayaran, paghuhugas, paglilinis, kabayaran sa kanyang mga kasalanan. So yun po yung binigay sa atin ating Panginoong Hesus. So hindi na tayo magbabayad sa ating mga kasalanan kasi lahat tayo, kahit sino, ay nagkasala at hindi karapat dapat sa ating Panginoon. Lahat pupunta sa impyerno. Lahat. Sino mang tao, from the past until today, ay destination is hell. Once you sin against God. But there is a way para makarating ka sa langit. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesus. Kung mananampalataya ka sa Kanya, hihingi ka ng tawad, tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Diyos. Tapos na ang labanan, kapatid. And then tutulungan ka niya para maging mabuti. Hindi ikaw sa iyong sariling kakayanan. Siya ang tutulong sa iyo. So yun ang paraan, kapatid. It is the atonement. No? The Lamb that takes away the sin of the world. So dati, nung unang panahon, may tupa pa. Sabi nga natin kanina, diba, napag-usapan natin. Merong tupa na sinasacrifice. But this is the ultimate sacrifice, kapatid. Ang ating Panginoong Hesus. Wala po siyang kapantay. The one that takes the sin of the world. Lahat tayo. Bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. So be reminded, kapatid, that the blood of Jesus Christ cleanses, saves, and protects. Nililinis tayo sa ating mga kasalanan, nililigtas ka mula sa impyerno at pinoprotektahan ka mula sa mga alagad ng impyerno. Kasi even if tinanggap mo na ang Panginoong Hesus, you are now a member of the kingdom of God, hindi pa rin yung sapat sapagkat inggit na inggit si Satan. Araw-araw kanyang aatakihin para mawala ka sa Panginoon. Para maging katulad kanya kasi si Satan na inggit siya. Nandun na siya. So gusto niya may kadamay. That's why you need to always plead the blood of Jesus Christ in your life, kapatid.
Yung dugo ng Panginoong Hesus na natigis sa krus ng Kalbaryo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang, even sa iyong asawa at sarili. Gawin mo yun lagi, kapatid. Napaka-importante ng dugo ng ating Panginoong Hesus. May mga tao na akala nila, okay lang to, pupunta ako doon sa communion, kasi parang I feel na banal ako pag ginawa ko po yun. No, kapatid. It's not about being banal. It is a remembrance or honoring of what Jesus Christ did on the cross. Ino-honor natin siya. It's a covenant. Kaya natin ginagawa yung pagkain ng yung tinapay na walang lebadura. Tawag nila sa ibang religion, ostya. It's not being banal. No. Ino-honor mo ang ating Panginoon kasi namatay siya para sa iyo. Pangalawa, pleading the blood of Jesus Christ in your life protects you. It's your protection, kapatid. Without the blood of Jesus Christ, you are not protected. So napaka-importante, kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo, you always plead. Dumating ka sa labas, feeling mo may nagka-curse sa'yo, plead agad. I plead the blood of Jesus Christ over my family, over myself, over my inheritance, over my future. Ganun. Because maraming kaaway. Kaaway na walang ginawa, walang pinaplano, kundi kasamaan. So whatever happens, kapatid, always remember the blood of Jesus Christ. So, ano yung mga focus points na binigay sa ating Panginoon for today? Number 1, only the blood of Jesus. Tanging ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus, wala nang iba. No? Wala na pong iba, kapatid. Meron pa bang ibang dugo na kailangan? Meron pa bang ibang sacrifice? Meron pa bang ibang tradisyon na kailangan gawin? Sabi sa atin ng ating Panginoon, tanging ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Pangalawa, the blood of Christ is the antidote. Yan ang sagot. Yan ang pangkontra sa lahat. Lahat ng uri ng kasamaan, any evil force, any witchcraft, any slander, any problem or trouble or sickness that you are facing, kapatid, ang Panginoong Hesus, ang kanyang dugo ang sagot. So sometimes we look for all the other arenas, all the other resolution, but we forget si Jesus Christ muna dapat. Siya ang una. Bago ka mapunta sa iba't ibang level, si Jesus Christ muna. Kasi pag inuna mo ang ating Panginoon, then alam mo na masasagot yung problema. Siya ang sagot eh. So napaka-importante nun. The blood of Christ or Jesus Christ is the antidote. Number 1, only the blood of Jesus. Tanging ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang kailangan natin, kapatid. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. In Ephesians 1:7 in the New King James Version. So yung kaligtasan po ng nating lahat ay nanggagaling sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yes, tinako siya sa krus, pero yung pagpapako na yon, yung sumpa, kasi ang sumpa ang cross eh. Naintindihan mo natin yung, kapatid. Anyone who is hung on a tree, according to the old ancient times, kasi lahat ng mga pinapako sa krus, ito yung isang gawain ng mga Romans. Ito mga taga-imperyo ng Roma, when they want to punish someone, di ba ngayon meron ng capital punishment, meron ng lethal injection, meron sila elektrika, noong unang panahon, cross. So ibig sabihin, napakasama mong tao, isa kang cursed na tao, isa kang sinumpang tao, pag pinako ka o tinali ka sa cross, pag hinang ka doon, binigti ka doon. So isa siyang sumpa. Pero para dito, para po sa ating lahat, para sa ating kaalaman, ito pong dugo, yun ang naglilinis, yun ang tumatapos ng kapangyarihan ng sumpa, yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Napaka-importante ng, kapatid. So when you remember the cross, remember the blood. Remember the blood of Jesus Christ na natigis doon. Para unang-una, linisin lahat ng ating mga kasalanan. Linisin tayo, kapatid. Tubusin tayo. A payment, atonement sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali. Yun pa, kapatid, yun. Yun yung kailangan natin. We have redemption, kaligtasan, salvation sa pamamagitan ng kanyang dugo para mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. So, walang ibang tao na pwede magpatawad ng ating mga kasalanan, kapatid. Only Jesus Christ, kasi siya lang naman
ang natigis ang dugo sa krus ng Kalbaryo. So pag may taon nagsabi sa'yo, punta ka dito, sa akin ka magkumpisal, patatawarin kita, lahat ng kasalanan mo. Pag pinatawad ko na rin ng Diyos. No. Totoo na we should confess our sins to one another. Sa bawat brother and sister ng ating Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon, we should do that to comfort one another. Pero para humingi ka ng tawad sa Panginoon sa pamamagitan ng tao na to, bilang representative ng Panginoon na magpapatawad sa iyo, no. Far from it, kapatid. It's never in the Bible. Wala yun sa Biblia. Wala yun sa salita ng ating Panginoon. Ang pwede lang magpatawad sa iyo ating Panginoong Jesus. Kapatid. Yung kanyang dugo, ang naging dahilan kaya ka napatawad. Kaya minsan nalulungkot tayo. Pag nakakita tayo ng mga tao sa TV, nasabihin nila, naku, umiyak ng dugo itong si gantong estatwa. May himala. Anong kailangan natin sa dugo nun? Hindi natin kailangan yung dugo nun. Ang kailangan natin yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Wala nang iba pang dugo. Pag may nagsabi may dugo ng kahit sino na kailangan, no. You don't need that blood. Only the blood of Jesus Christ, kapatid. Bakit? Kasi si Jesus Christ lamang ang innocent. Walang spot, walang blemish. Alam ba natin na kapag nagsasacrifice ng tupa noong unang panahon, kailangan walang mancha. Meaning, kulay puti lamang. Walang peklat, walang sugat yung tupa na isa-sacrifice. So that God the Father can look at an innocent and clean lamb or sheep para sa kapaghugas ng ating mga kasalanan. Now, Jesus Christ replaced it. Pinalitan na ating Panginoong Jesus sapagkat siya ay innocent. So kapatid, innocent ba si Peter para magdasal ka sa kanya? Innocent ba si Felix Manalo? Innocent ba si Kibuloy? Innocent ba si Mary, si Joseph? No. Yes, God used Joseph and Mary. Totoo po yun. God used John. But we should not worship them. We should not pray to them. Huwag kang magdasal sa kanila, kapatid. Respetuhin mo sila, yes. But we are not supposed to pray to them because they're only humans like us. But they were never innocent. Sino lamang ang inosente? Ang ating Panginoong Hesus. So Mary is never divine. Kaya sabi nila divine grace. No, she is not divine grace. She is a blessed woman upon all women. Sapagkat sa kanya, lumabas ang ating Panginoong Hesus. Ginamit siya ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, para maging instrumento. And kaya nga sinabi niya, di ba? Use me. Nagpagamit siya kasi siya po ay binless ng Panginoon. What a blessed woman. But you should not worship her because she's not God, nor she has divine powers. Wala po siya nung, kapatid. The only one na mayroon ng dugo na kaya maglinis ng ating mga kasalanan, ng ating Panginoong Jesus lamang. Wala na pong iba, kapatid. I'm sorry to tell you if this is the first time that you're hearing it, but that's the truth. Maraming pong taong naloko. Naniniwala sa mga mali. Because we're not reading the Word of God. But God loves you, and now you are hearing about this for a reason. Christ gave His blood for you, His life for you. Sa tingin mo, papayag siyang agawin ng kahit sino yun? Hindi siya papayag, sapagkat siya lamang ang gumawa nun. Siya lamang ang may kapangyarihan, kapatid, na magpatawad ng mga kasalanan at mag-break ng sumpa, sapagkat siya ay also Diyos. Hindi lamang siya tao, siya ay Diyos. Nagkatawang tao lamang siya para sa ating lahat. That's one thing that you have to understand. And why is Christ important? Why is He the one na pwede lamang at hindi pwedeng si Mary, hindi dapat si Joseph, hindi si Peter, hindi si John, kung sino-sino pa? Bakit si Christ lang? No? Anong meron sa kanya, sa kanyang dugo? Kumpara sa iba? Because His blood is not from a human father. Naintindihan ba natin, kapatid? Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan. Lahat ng dugo natin ay nanggaling kay Adan. Therefore, kapatid, lahat tayo ay makasalanan at pupunta sa impyerno balang araw without the blood of salvation. Nagets ba natin yung, kapatid? Dahil nagkasala sa Adan, lahat ng kanyang susunod na generations ay mamamatay. But Christ came through the power of the Holy Ghost by the will of the Father. Pinadaan niya kay Mary. Nagpagamit po si Mary as an instrument. Wala pong nangyaring kahit ano, kundi yung power ng Panginoon pumasok po kay Mary, no? At yung Father, ginamit yung situation na yun, parang anak ay lumabas
kay Mary. No father but God. Divine, kapatid. That's divine. Not Mary, but Jesus Christ is divine. So malinis ang kanyang dugo, inosente, unblemished, no spot, kapatid. That's why the blood of Jesus Christ cleanses, saves, and protects. Yan ang dahilan ng kapatid. Huwag po tayo magpaloko sa kung sino-sino na nagpipilit sa kanilang turo na wala po sa Biblia ng Panginoon. Dapat alam natin yung kapatid. That's the reason that you are saved. That's the reason kaya kaligtas at makakapunta sa langit balang araw. Sapagkat malinis, perfect na dugo, wala pong blemish, walang spot, walang mancha ang dugo ng ating Diyos. Yan po dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya only the blood of Jesus Christ can save you, kapatid. So remember, that's how important that is. The blood of Christ is also the antidote. Yan lamang ang kasagutan. Ang pangkontra sa lahat ng pangkontra. Di ba mga Pinoy napakahilig sa mga agimat, anting-anting, kung ano-ano pa. Pag may, naalala ko pag bata kami, kailangan, pag naligaw ka raw o dumaan ka sa isang bridge or tulay na naligaw ka, kailangan mo baliktaran yung damit mo. Kapag may dumaan ka sa malaking lupa, kailangan kakagatin mo yung labi mo. Ang daming mga, hindi ko may paliwanag ng bata ko na kung ano-ano mga pamahiin. At yun po yung tradisyon ng mga Pinoy. Diba? It's okay kung tama naman, diba? But the problem is, most of it goes against the teachings of the Lord. Doon na tayo dapat sa tama. Because the blood of Christ is the antidote. Yun lang kailangan mo, kapatid, na totoong anting-anting o ragimat, ang ating Panginoon lang. Wala nang iba. Yung blood of Christ is the only thing that you need. In Hebrews 9:22, in the NLT version, it tells us, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ayan. So sinasabi po, even to the time of Moses, lahat po ng bagay ay kailangang i-purify ng dugo. So kung may naging sumpa, may naging kasalanan itong pamilya na to, kailangan ng dugo. Kaya nga nung nag-Passover, di ba, naalala niyo last week, we did the Passover communion. Because kailangan ng dugo bilang paglinis. Para ang Panginoon hindi niya makita yung kasalanan. So yung mga Israelites, they had to do so many traditions. Kailangan nila maglagay ng dugo sa mga pinto nila, di ba? Ang dami nila kailangan gawin. Pero yung Panginoon natin, ating Panginoon Jesus, tinapos niya na once and for all. I will die for everyone. For the world. For the sins of the world. Makaligtas lamang sila. Pero kapatid, hindi porket He died for everyone, to give salvation to everyone, hindi po makukuha ng lahat yun. Sapagkat kung hindi mo tatanggapin ng ating Panginoong Jesus, wala mangyayari. Yung antidote na yan, kapatid, yung pangkontra sa kasamaan na dugo ng ating Panginoon, hindi po yung maging effective if you will not make use of it. Kapatid, ano pong ibig sabihin? Anong gustong iparating, kapatid? No? There was this preacher, isa po sa mga sikat na evangelist, si Reinhard Bonnke. Kung kilala niyo po siya. Meron pong nagtanong sa kanya habang siya po nagpe-preach sa isang lugar. Habang nagbibigay po siya ng sermon, ay may lumapit po sa kanya. Sabi ng tao, alam mo, hindi ako naniniwala sa dugo ng Panginoong Jesus. I do not believe in the blood of Jesus Christ. Sabi niya, why? Bakit di ka naniniwala? Kasi kung totoong blood ng Jesus, sabi niya ganun, dapat sana hindi na nagkakagulo sa mundo. Tignan mo ang mundo, napakarumi pa rin. Napakarami masamang tao. Kasi kung totoong may Diyos, kung totoong may Jesucristo, dapat wala nang masama. Dapat lahat mabuti. It means na hindi siya effective. Sabi ng ganun ng tao na to sa kanya kay Reinhard Bonnke. Sabi niya ni Reinhard Bonnke, no, kapatid, nagkakamali ka sa iyong pananaw. Nagkakamali ka ng iyong iniisip. Bakit? Kasi, tignan natin to, parang sabon lang yan. Ang sabon, kahit itabi mo yan sa iyong magdamag, hindi porket nakatabi sa iya, malinis ka na. Or naligo ka na. Hindi porket nagtatrabaho ka sa factory ng mga sabon, mabango ka na, malinis ka na. No. What you need to do is to get that soap at ipaligo mo sa iyong katawan. Kailangan mo siyang i-rub sa iyong skin para dahan-dahan mawala ang iyong mga kasalanan, ay iyong karumihan. Diba? Without that soap, madumi ka pa rin. And even if nakapaglinis ka, diba? Sometimes nakakapagdumi ka pa din, diba?
nakakahawa ka ng mga bagay na pwedeng may sakit doon, merong mga dirty stuff or bacteria. So you need to clean again. Diba? That's the point. Sabi niya ganun. The same with God, the same with Jesus Christ, even if He is giving it free for everyone, His blood, unless you apply it to your life, it will not be effective. You need to accept Him as your Lord and Savior sa buhay mo bilang tagapagligtas. And only then can you receive His free gift of salvation. Only then can you apply His blood in your life. Kasi kung di mo siya tatanggapin, wala rin. That's why there is so much sickness, there's so much darkness in this world. Sobrang daming masasamang tao kasi they don't want Jesus Christ in their lives. Hello? Kapatid, everyone has a free will. May karapatan kang mamili kung anong gusto mong piliin sa buhay mo. And that's one of the gifts that the Lord God has given us. Pero kailangan mong piliin ang ating Panginoong Hesus kung gusto mo. Na pagdating ng araw, pag nawala ka sa mundo na to, pupunta ka sa Kanya sa langit, kailangan mo siyang piliin. And even if tinanggap mo na siya bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, kung hindi mo ina-apply ang Kanyang blood sa iyong buhay, kapatid, at doon ka pa rin namumuhay sa kalokohan, kapatid, matakot ka. Sapagkat lahat ng bagay may consequence, lahat ng bagay may kapalit. Hindi natin pwedeng gawing biro-biro ang sacrifice ng ating Panginoon. There is grace given us. And yung grace na yun, mayroong halaga yun. There's a price that was paid on the cross for all of us, for you, for me, for all of us, kapatid. There's a reason that God gave His life for us. So kapatid, huwag natin pabayaan yung sacrifice na yun ng ating Panginoon para sa atin. So katulad ng sabon, kailangan natin linisin ang ating buhay, ang ating pagkatao lagi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Let us always be reminded na kailangan natin ng ating Diyos. Pag iniisip mo hindi mo na siya kailangan, okay ka na. Kaya nga may mga tao sabi nila, once saved, forever saved. Okay na ako. Basta tinanggap ko na ang Panginoong Hesus, pwede na ako mabuhay sa kasalanan. Well, sorry to say, kapatid, that's not how salvation works. Yes, salvation is not by your works, but by the grace of God. Pero kapatid, pag hindi ka nagbago, wala nangyari sa iyong pagbabago, magtanong ka, baka hindi ka naligtas. Baka hindi mo talaga tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Remember Judas, katabi na ni Judas ang ating Panginoon si Judas. Katabi na niya ang Diyos. Diba? Magdamag, maghapon, umaga, gabi, magkakasama sila. Fellowshipping, preachings, nagbibigay po ng preaching ang ating Panginoon. Lahat ng good works nakikita nila sa ating Panginoong Hesus. Signs and wonders, miracles, nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng patay. Nakita po lahat ni Judas yun. Ang tanong kapatid, bakit siya napunta sa impyerno? Sapagkat hindi niya narespeto ang dugo ng ating Panginoong Hesus. He chose his own pride. Mayabang siya. He chose money over God. Pinili niya ang pera. Pinili niya ang pride at kayabangan niya. Nung napagsabihan siya ng Panginoon, diba, sabi niya, bakit ginamit ang shampoo sa paghuhugis ng paa ni Jesus? Sabi niya ganun. Pwede naman gamitin niya sa mga mahihirap, diba? Pero alam ng Lord kung sino talaga yung mahal ni Judas. Hindi niya mahal ang Panginoon, mahal niya ang pera niya. Kasi nagnanakaw siya sa tithes. Yun ang ginagawa po ni Judas. Nagnanakaw siya sa ikapo. At alam niyo ng Panginoong Hesus. Pero sabihan siya, you will have all the poor man with you, all the impoverished people with you, but you will not always have me with you. So sinasabi ng Panginoon, yes, lagi may mahirap, pero hindi mo ko lagi makakasama. Kapatid, we can do a lot of good things in this world, but the good things is never enough. What we need really is Jesus Christ. Hindi masamang gumawa na mabuti. Pero dapat una ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Pag hindi po una ang ating Panginoon, di ba, maraming tao, gustong-gusto nila, ilalagay nila sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, yung ginawa nila mabuti. Ay, magpapabideo ako dito. Tingnan nyo, tinulungan ko sila, binigyan ko sila ng maraming t-shirts, tulad ng ginagawa ng maraming politiko. Di ba? I-like nyo, i-subscribe nyo kasi binigyan ko sila ng pera. Gumanda ang buhay nila. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, pag pinapakita na natin ang ating mabuting gawa sa mga tao, yung reward natin yun na yun. Wala tayong reward sa kabila. Mas maganda yung mga bagay na lihim natin ginagawa at nakikita ng Diyos. Kaya huwag tayong magyabang sa harapan ng mga tao. Ang kung meron tayo pagyayabang, ano yun?
yung dugo ng ating Panginoong Hesus. The blood that cleanses all of us. The blood that saves us. Yun dapat natin ipagyabang. Ang Panginoon. Wala pong kahit anong bagay. Yun ang mas mabuting bagay na dapat natin ipagmalaki. The takeaway that God has given us for today, number 1, respect the blood. Nothing replaces it. Respetuhin natin yung pagkabatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kapatid. Sapagkat wala itong kapalit. Kapag naubos to, kapatid, sa ating buhay, magtanong na tayo. Kaya natin respetuhin. Kasi maraming tao, they take for granted God's gift, God's grace. Diba? Mas mahirap yung ang ating Panginoong Hesus, tinalikuran tayo, nakakatakot yun. Huwag natin gayahin si Judas. Number 2, Jesus personally paid for our lives. Binayaran po ng ating Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay para mailigtas tayo. Whenever we are in a situation, remember that it was Jesus first who loved us before natin siya minahal. Pag may mga matitinding pagsubok, siya muna ang ating isipin bago ang ating sarili. Sapagkat nauna siya magmahal sa atin. Nauna siya mag-sacrifice sa atin. Nauna siya mag-suffer para sa ating lahat. And pangatlo, plead the blood because there is power in it. Gamitin natin ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Every time that we are in a situation as a form of protection, gamitin natin yan. Lord, I plead the blood of Jesus Christ over my son, over my daughter, over my wife, over my husband, over my parents, over my family, over myself, over my work, over my school things. Lahat, kapatid, you plead the blood of Jesus Christ. Because the blood of Jesus Christ cleanses, saves, and protects, kapatid. In Acts 20:20-28 in the NIV version, it says, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. So kapatid, sinasabi rito malinaw, yourself, tayo, sarili natin, at ang ating mga kasama sa Panginoon, sa simbahan. Kailangan maging mapagmatsyag tayo. Hindi mapagmatsyag na kokontrolin mo, huwag kang uupo dyan. Hindi ganun. Keep watch, meaning you always monitor with love, with care. That you care for everyone. Kapatid, may problema ka ba? Ba't nakikita ko parang umiiyak ka yata? Anong nangyari? Let me pray for you. Diba? Even sa iyong sarili, meaning sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Sapagkat why? Because tayo ay binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So He is expecting that we will be responsible, that we will honor and respect His blood that He has given us, all of us, kapatid, ng mga anak niya. That's very important for us to remember. So kapatid, ang katawan natin, templo yan ng living God, ng Holy Spirit. Ang katawan natin. So we used our body with honor, with respect. Sapagkat you are the temple of the living God. Maraming tao nagsasabi na, ay mas maganda yung temple doon, mas maganda yung church doon. Kaya doon ko gusto mag-worship, mag-praise. No, kapatid. That's not the church of God. The church is you. We are the church of God. You are the salt and the light of the earth. You are the temple of the living God. You are part of the body of Christ. So kapatid, kailangan natin respetuhin ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating sarili. So, paano mo tinatrato yung katawan? How do you treat your own body? Inaalagaan mo ba ang iyong katawan? Sa mga pinakain mo, sa mga ginagawa mong bagay? Saan ka mapunta? Diba? Are you also taking care of the people in the church? Do you love them? Or do you hate them? Diba? Kaya usong-uso yung politika sa church, kanya-kanyang away sa church, yung mga tao, which is mali. Ayaw ng Lord kasi sabi niya, diba? Be the overseer, the watcher of the church because pinagkatiwala ko sila sa iyo. Binayaran ko ito ng sarili kong dugo, anak. Ingatan mo sila. Kung paano kita iningatan, ingatan mo rin sila, ingatan mo rin ang iyong sarili. That's the task that the Lord God has given us. In 1 Peter 1:18-19 in the ESV version tells us, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with the perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So precious, no? Napaka-importante, napakahalaga
ng binigay na dugo sa atin natin Panginoon para tayo ay ransom. Di ba ransom, narinig yun yung salitang ransom? Di ba pag may kinikidnap, meron silang ransom, parang kabayaran para mapalaya ka. So tayo, ni-ransom tayo ng ating Panginoong Hesus. Ransomed us from hell, from Satan, para tayo makaligtas. Para hindi tayo mapunta sa hell, kundi mapunta tayo sa langit, balang araw. So tatandaan natin kapatid, sa buhay natin, ano man yung pinagdadaanan natin, meron nagbayad para sa atin. You will not be in your situation today that God has saved you from your own sins, has blessed you more than you can imagine, and bless you more than you are being worth of it. Kapatid, marami sa atin hindi worthy pero binabless ng Panginoon. Naintindihan ba natin yun? There are things in our lives na niligtas tayo ng Panginoon pero hindi tayo worthy. Hindi tayo karapat-dapat pero niligtas tayo ng Panginoon. Diba? Marami sa atin ganun. Feeling natin, deserve natin lahat ng bagay, but no, we don't deserve anything. But God loves us that He gives us more than we could ever imagine. Sinasagot niya ang ating mga panalangin. Nagkaroon tayo ng matinding sakit, ginawa niya na lang mild. Diba? Minsan, totally, pinagaling pa ng Lord. Meron ka pangangailangan, hindi imposibleng mabayaran mo, biglang may dumating na sagot. Meron problema, walang resolution, biglang nagkaroon ng resolution. Out of nowhere. Ganun ang ating Panginoon. Because He loves us. Pero remember kapatid, before you look at your blessings, before you look at your answered prayers, before you will look at our signs, wonders, and miracles that we receive from the Lord, let us first remember na binigay niya ang buhay niya sa atin. Personally. Because nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, nakatingin siya sa iyong mga mata, sa iyong puso, nakikita ka niya. At hindi niya kayang bitawan ng kanyang mga anak sapagkat mahal niya ang kanyang mga anak. So be reminded that with that kapatid, na binigay niya ang dugo niya para sa ating lahat. Last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, Exodus 12:13, in the New King James Version, it says, "Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt." Alam mo kapatid, katulad sa panahon nila Moses, nila Joshua, yung dugo po ng Panginoon kung paano sila sa kanila nagprotekta, paano sa kanila nagsalba or nag-save. Ganon din kapatid ang ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Hindi po siya nagbago. Same God kapatid. Wala po siyang pinagbago. Same God who delivered yesterday in the ancient times is also the same God that we have today that will deliver us today. Anong problema mo kapatid? Bilangin mo kapatid ang problema mo. God can always resolve them. God can answer all your troubles. God can fix them, whatever it needs to be fixed or healed. Ano man kailangan i-heal. Walang imposible sa ating Panginoon. Same God, kapatid. Sometimes, we always remember yung mga heroes sa mundo natin. Di ba? Pagka may mga special events, mga holidays, may mga double pay, minsan triple pay pa yung iba. Kasi we try to remember our heroes. Yung mga bayani sa ating bansa na naging dahilan para magkaroon tayo ng bansang Pilipinas, magkaroon tayo ng magandang pamumuhay sa mundo na to, because people sacrificed their lives for us, for the nation. Pero before natin isipin lahat ng mga bagay na wala pong kapantay, wala pong kapalit at wala pong katumbas ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung meron pong pinakamahalagang hero sa ating lahat, and this is what I teach my son. Lagi ko tinuturo sa kanya iba't ibang bagay. You know, there are a lot of heroes. May Justice League, may Avengers, may Superman, may Batman, may Spider-Man, may Thor, may Iron Man. But these are all fiction, anak. The only hero that is true para sa ating lahat, na talaga nagbigay ng buhay niya para sa ating lahat. Even to the point na lahat tayo masasama. Pero pinili niya pa rin tayo. Kasi alam mo yun kapatid, pag masama kang tao, yung superhero sa comics, hindi ka liligtas. Kalaban ka niya. Pero ang ating Panginoong Hesus, kahit masama tayong tao, iniligtas siya tayo. He is the true hero. So meron tayong i-remember na hero, siya yun kapatid. Now you think about yourself. You ask, how can the blood of Jesus Christ work in my heart, in my life? Paano magwo-work ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa akin? Sa aking pamilya, sa aking sarili? Sapagkat marami akong problema, marami akong hinaharap, marami akong sariling weaknesses o kahinaan. Ano ang hinaharap ng Panginoon? God looks for first a broken and sincere heart. Bakit broken?
Kasi alam mo na hindi mo kaya on your own. Kailangan mo ang Panginoon. Kaya umiiyak ka sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. Iligtas mo ako sa aking sitwasyon. Because God goes to those who are brokenhearted, to the contrite, yung basag ang puso. Lord, ang dami pa ang kailangan ko. Hindi kaya ng trabaho ko itong ginagawa ko para maligtas ang may salba, may provide ang aking pamilya. When we go to the Lord brokenhearted, then He hears us more than we can imagine, kapatid. That is what God requires, a broken heart and a sincere heart. Yung puso na tapat sa Kanya. That's why when you receive Jesus Christ, dapat with all your heart, buong puso, hindi ka napilitan. Kaya marami nagsasabing tumanggap sila sa Lord, pero hindi pala tumanggap kasi hindi sincere. Kailangan sincere, kapatid. And why do we say na ito yung maging effective sa atin? Bakit nasabi natin to na kahit dead situation na, kapatid, ano man yung situation natin sa buhay natin, makagagalaw pa rin ng ating Panginoon. Because the blood of Jesus Christ is the one that resurrects. Kahit gaano pa yung kalala, kayang ayusin niyo ng Panginoon, kapatid. The same way nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, akala ng mga Pariseo doon tuwang-tuwa sila. Na namatay si Jesus Christ, nagkamali sila because in the third day, nabuhay po ang ating Panginoon. The same blood that resurrected Christ in the ancient times, in the times of Israel, is also the same blood that can resurrect your problems, can resurrect whatever troubles that you have. Kayang buhay ng ating Panginoon. Kaya niyang buhay ng kahit anumang kapatid. Kaya niyang ayusin, kaya niyang resolusyonan kahit anumang kapatid. Sapagkat, kapatid, alam mo ba, nung siya nasa krus ng Kalbaryo, nakapako siya. Ang dami nagsasabi, ang lalaki ng mga pako na pinako sa ating Panginoong Hesus nung siya pinako. Kaya yung grabe yung sugat, butas na butas yung kanyang kamay. Ang lalaki, ang lalalim ng mga tusok, no, ng mga pako sa krus ng Kalbaryo. Pero alam mo, kapatid, kung sino, kapatid, ang nag-keep sa ating Panginoon para siya mapako doon, hindi siya makaalis sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung pako. Hindi yung mga napakalalaking nails. But you, me, all of us, nakita niya. Nakita niya kung gaano tayo makakasalanang tao. Nakita niya kung gaano natin siya kakailangan na kapag wala siya, hindi tayo makakarating sa langit at kamatayan sa impyerno ang ating dadatnan. So despite all of those things, sabi nga, umiyak pa ng dugo ang ating Panginoon. Ganun kalala. He thought of us. Inisip niya tayong lahat para lamang tayo maligtas. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatid, tayo kanyang mahugasan, tayo kanyang mailigtas, at tayo kanyang maprotekta. Yan ang pagmamahal na meron ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung may doubt ka kapatid, tandaan mo, yung dugo niya, binigay niya para sa iyo, para sa atin lahat. Sapagkat mahal ka niya. Yan po ang salita ng ating Panginoong Hesus. Salamat po sa mensahe na binigay ng ating Panginoon sa araw na to. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you do not know me. Maybe you do not know Ancient Doors Church, and maybe the worst is baka hindi mo pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, I want to introduce to you ang ating Panginoong Jesus. Mahal ka niya. Kapatid, lahat tayo, one way or another, we will die in this world. Hindi mo kaya mabuhay habang buhay. Walang tao na hindi namamatay. Sapagkat tayo po ay may limit, maybe 100 or 110, 130 ang itatagal natin sa mundo na to. Kung talaga bang fortunate or blessed ka, maybe tatagal ka ng ganong katagal. But no one knows when we will die. And that's one thing that we cannot stop. Dalawa lang ang destination, kapatid, pag tayo nawala sa mundo na to. Langit or impyerno. For sure, you do not want to go to hell or to sa impyerno. Gugustuhin mong pumunta sa langit. And there's only one way para makarating ka sa langit. Sa pamamagitan niyo ni Jesus Christ. Yung taong gusto kong introduce sa'yo. Sapagkat namatay siya sa'yo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan mo. Para hindi ka na pupunta sa impyerno. Na kung ikaw lamang ay tatanggap sa Kanya, kikilalanin mo siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayong araw na to, ngayong oras na to, ngayong minuto na to. Kung tatanggapin mo siya at hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo, ng iyong buong puso, isipan at kaluluwa, tatanggapin mo siya. Ililigtas ka niya mula sa impyerno at bibigyan ka niya ng karapatan ng buhay na walang hanggan at makarating sa langit balang araw. Kung mananampalataya ka sa Kanya today. So if kapatid, interested ka, gusto mo ma-receive yung regalo niya mula sa ating Panginoon, I urge you, pray with me with all your heart. And you will receive the gift of salvation from Jesus Christ today. Let us pray, kapatid. Panginoon,
Panginoon, aking Diyos at tagapagligtas, aking Diyos at tagapagligtas, nagsusumamo ako sa iyo. nagsusumamo ako sa iyo. Patawarin mo ako Patawarin sa lahat-lahat ng aking kasalanan. sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat Panginoon salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko ito. Salamat Panginoon Salamat Panginoon na makakasama kita balang araw na makakasama kita balang araw sa langit. sa langit. Habang nandirito po ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo akong maging mabuting tao tulungan mo akong maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako'y mabubuhay na Ako ay mabubuhay para sa iyo. para sa Salamat Panginoon. salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. 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 If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. Mahal ka na ating Panginoong Jesus. I urge you, kapatid, na pumunta ka sa mga social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out para mas lalo lumago ang iyong relationship with Jesus Christ. Congratulations sa iyo.